Manila, Manila Water, Meralco, PLDT. What we have right now is current. Okay. Updated na. O, yun. O, tapos, Yorme, di ba nangutang ako? Hindi ko naman pinagkailangan noong panahon ng pandemya. In fact, yun ang sinasabi nila, kaya kami di nakakabayad kasi umutang si Yorme. And I've been telling everyone, no, it's not true because unang-una, hindi ka papautangin ng bangko, ng gobyerno kung walang source. And at the time, the Supreme Court have decided already that with regard to the Mandanas ruling, and there will be windfall. So what we did is to advance the windfall in the next 10 years and create jobs and opportunity in the middle of pandemic and provide food for 700,000 families in the next 8 months. Medicine, equipment, precision of medical profession, and so on. But to cut the long story short, we survived 2 million people in Manila. And that cost us money. And I said, mag-alala dyan, pangbanda natin dyan yung Mandanas. Now, the myth or yung legend is now we can together, all of us, say not true or not knowing talaga sila or wala lang, may masabi lang, memang. We paid 1.2 billion. Ulitin ko po, no? Iba po yung PYO sa 14. Iba pa po yung current, yung mga nakikita niyo yung mga pagawain bayan natin, kuryente, tubig natin. Tapos yung lumang obligasyong opisyal sa bangko ng DBP, tingnan niya, nakayag ba tayo 1.2? Nang hindi natin nararamdaman, nakaraos tayo. So it's true. So it's a myth on what they are saying before. Now, yung myth niya, ang tawag yung mythbuster. Mythbuster. Kaya naman pala. Ayun, imagine kung wala kang PYO, hindi ka nanuba. Kasi tingin ko dyan, panunuba yan. Binili mo ng pako, hindi mo binayaran. Anong tawag mo? Suba. Yeah? Binili mo yung gamot, hindi mo binayaran. Ginamit mo yung kuryente, hindi mo binayaran. Ginamit mo yung ganito, servisyo, hindi mo binayaran. So, sa akin, panunuba yun. But just for the sake of conversation, nakatawid tayo. But still, I'm going to face a turbulent year. Because obligation is obligation. Pagkamat hindi ko yun ginawa. Pero ayoko kasi magmukha ang Maynila na manulupa. Because it's also bad for business. Hindi rin maganda eh, premier city ka eh. So, may pulpil. Hindi nga lang nila ako maatan. Talo inim. Talo inim. Pero, hindi ibig sabihin, yun, susubain ka. Kasi you cannot lie with facts eh. For example, nabawasan ko ba yung utang na 800 million sa Lionel? Opo. Nabawasan ko ba yung utang nung kinuha tinanggal nila yung Lionel, hindi nila binayaran, kumuha sila ng 2 kontraktor na nagkalat ng basura sa Maynila. Tama mali. It's a fact. Budey-budega, small mountain ng basura. Hindi rin nila binayaran yung 5 buwan, 250 million. Tanong, nabayaran ko ba yung mga yun? Nabawasan ko na. Kinakamot ko. Unti-unti, lahat sa inyo. Plus, yung kasalukuyan nating ginagasta with regard to our regular operation. Okay, Pat. Hello, ako. Ngayon, taga Maynila, District 4. Sa amin yung saksakan eh. Okay, ganito. Yung lugar na yon, parati doon, riot, mga kabataan talaga. Alam ng Station 4 yun. Bakit hindi sila naglalagay na doon ng outpost? Yung mobile outpost, may mga cycle, ano naman sila. Lalo na yung wee hours, yung 12 hanggang 3. Gising pa yung mga yon ang gugulo. Ngayon, ang tanong ko ganito, Mayor. Sabi mo kanina, i-record yung mga pangalan ng mga ano. Ibig sabihin nun, pag ni-record, Sasabihin sa school.
ng pulis at saka barangay. Paliwanag mo nga para Lahat ng minor de edad na na-involved on those who violated the ordinance, of future ordinance, the records will be submitted to their respective schools. And at the same time, it will be form part of our records in UDM and PLN. Kasi ang Ngayon, pwede sila mag-aaral sa Maynila, baka tanggapin sila sa private. Basta sa Maynila, hindi pwede. Sa private, bayad sila. Kung tatanggapin pa sila. Lalo kung expulsion yung nangyari sa'yo. Expelled ka ba? Kasi ganito, Mayor, yung mga involved ng saksakan, yung inuman, mga pangkat ng mga kabataan yun na minor, tapos curfew. Nangyari po yun, curfew. Paano yan ba? Wala bang ano yung curfew law o ano? Araw-araw inuhuli. You'll see it in our chat group. I think, ngayon lang yata lumalim ang mata ni J.D. Lapuente. Hindi na siya mapagkatulog eh. Kasi talagang ano to eh, talo. Ano to, it's a cat and mouse. It's a perennial situation. Kasi ganito, kinalawit kita. Kasama ng LESPO, pero hindi pwedeng naka-front ang LESPO. Yung civilian authority, which is in this case, MDSWD. Yung social welfare natin. Pagkalawit sa iyo, rehistro. Pagkatawag ka magulang, labas. And so on and so forth. Kasi yun pala yung ordinansa natin. Safekeeping. Safekeeping. But, with this upcoming ordinance, kung ako bata, magdadalawang isip ako. Or lilipat na lang ako ng, kasi pag na-penalize ako, lilipat na ako ng labas ng Maynila. Or baka mayaman yung nanay nila, pwede sila sa mga private, marami namang private school sa Manila. Kasama ba dyan sa involvement na yan ng ano, yung PTA? Yes. Yung Barangay, barangay. PTA, City Administrator, Chief of Staff, MPD, private sectors, principals, teachers. Ano to, it's really a position. Then para siyang, the EO 29 is enabling this group to come up with a plan on top of whatever it is today with regard to safety of the environment, school environment, na ano pa pwede namin magawa together to be submitted before the Sangguniang Pangulusan. Pangalawa yung tanong ko, sang-ayon ka ba na i-censor na yung mga social media sa kabataan? Ako? Meron tayong MTC, Sa totoo? TRCB. Ito walang biro. Ito walang biro. Ang dami nating iniisip paano papatayin yung yung IP address. May VPN naman. Hindi makaka-access din. Ako, suggestion ko lang. Baka wala nakakaisip. Baka lang. Lahat ng social media account, we can coexist because it brings business opportunity and certain relationship to one another, enriching the world, and in fact, some of it learning outlet na. But, ito, payo ko suggestion ko lang, gumawa kayo ng batas na lahat ng social media account ay verified. Tapos na usapan. Subukan mo mangupal. Subukan mo magbanta. Subukan mo magmolestya. You are a verified account. Verified, there are things that you need to submit. Yung mukha. IDs. Kung wala ka namang kinakatakot bakit kaya hindi magsasabit ng mukha mo? Yan nga, hindi ka pala naka-iPhone. Hindi rin naka-iPhone to. Pero ba yan yung pag nag-ano ka? Pag first time mo, di ba? Ayun, meron, di ba? Ayun, sorry, hindi ko na alam yun. Di ba? So when you create an account,
whether it is fiber, whether it is SIM cards must be registered. Implement nyo na ng gusto yun. Attached to a person. Once you use a SIM card or a number, it is attached to you and unique to you. Once you are verified account holder, hindi ka na makakapag-dummy account. Hindi ka na makakapag-molestya ng bata. Bakit? Kasi once you are verified, you can easily be found by our enforcement unit. Domestically and internationally. O tingnan mo pag hindi nagtinuan lahat sa... So pwede ko sabihin, mungkahin mo yun sa... I-verify lahat ng account. Lahat ng account. Okay lang ako. TikTok, okay lang ako. FB, ano yan, Instagram, or kung ano man. But the one who's going to make an account to socialize digitally, to engage digitally, must be a real person. Sa real person naman ho kami. Oh, real. Sa totoong buhay, hindi naman pwede 3 isko. Hindi naman pwedeng 4 na isko. Hindi naman pwedeng 5 isko. Isa lang ang isko. Oh, ako si isko. Okay na. Hindi talaga. Pat, I hope you take note of that. It may not be a great idea, but it's one thing na magkakaroon ng kapanatagan ang bawat isa. Na kapag ang lahat ng sasabihin mo o gagawin mo at pati mga namumulis, mahahabol natin kapag sila'y went beyond or violating rules. Yari ka. Yari ka, Pat. Wala na yung mga talk neneng, ano yun? Yung mga account, Abdul pag makita mo, pasinin mo yung iba, tapos pag click mo, wala ang mukha. Ang friends, 3. Ang lungkot ng buhay. 3 billion, 3 lang ang kaibigan mo. Nakalak pa yung profile. See? But somebody is operating it. For whatever reason, I don't know. Good for them. Maybe they get paid to do that, whether to promote a business. Yari na yung troll. There is upside, downside of trolling. Sometimes they use it for business, what you call the magnifying. Yung particular, masarap ang tubig na ito. Ganyan. And so on and so on. But, ako, ito challenge ko sa Facebook. Challenge ko sa Twitter. Meron na sila eh. Meron na silang verification eh. But they continue to allow new account without being verified. In fact, kung di ako nagkakamali sa X or Twitter, you need to pay to be verified. May bayad. I don't know, yung premium. But hindi kailangan may bayad eh. Kailangan maobliga ang TikTok, YouTube, lahat ng social media o social networking na ang mga account doon ay may tao sa likod and verifiable. Yun. Maniwala ka sa akin. Ubus yung account na yan. Hindi ako naniniwala. Ilan ang account sa Pilipinas? 70 million? 70 million? Oh. Ibig sabihin pati sa bundok ng Tralala. Nagpe-Facebook yun. Hindi. Let's be honest. I've been around the country. I don't know. Ikaw naman, di ba? Ni kuryente nga dun, wala wifi pa. Oh. Di ba? So if you look at and plot the numbers of accounts in the country, geographically, parang lahat yata mayroong Facebook o TikTok. Kaya, di ba? May idagdag ko lang, Yorme. Yung mga kabataan na mahuhuling nag-violate nga ng mga batas na yan, importante na maitanong kaagad sa kanila o may sama kaagad sa detalye from them kung anong school nag-aaral. Dahil kung talagang pagdidiinan natin na may expert sila sa... Magde-databasing tayo. Yes. We will accumulate database of our existing students in the city.
which we have. All we have to do is to collate and bank it. We have this system, ArcGIS, that we created. We've been using it for assessment. I think we are the only city in the country who have the entire city 3D map. Yes, 3D map. Literally. Kaya namin kwentahin yung metro ng building mo for purposes of assessment. Kaya namin malaman, dati dinideklara mo, 3 palapag ka lang. Tapos nakausog ka ng konti, 4 na palapag ka pala. So visually, 3 ka lang. Pero sa Manila, hindi na. So these are the data gathering system of the city na unti-unti, tapos kino-compartmentalize namin. Nandun yung kaagapay, nandun yung accident, heat map, baha, emergency kung saan laging may aksidente o crime and so on and so on. If we put that name in our database, it will be forever there. So alam namin sa eskwelahan ka, someday, somehow, we submit your name to PLM or UDM or a school. Ano ka target? Flag ka. Ayun, mahirapan talaga. Walang magiging buhay ang makulit na bata sa Maynila. Kailangan na natin magdisiplina. Wala kang future talaga. Last 2 questions na tayo. Ayan. Hello po, ako po si Keyan, taga-Tondo. Sa tingin niyo po ba 100% masusolusyonan ng expulsion ang karahasan sa eskwelahan at hindi po ba ang pagtanggal sa pribilehiyong makapag-aral sa State University ay isang anti-poor? Ayan. Diyan may magpapatayan sa tanong mo na yan. Hindi, totoo. I have to confront it. Una, it won't solve. But it will save future students. How can it be anti-poor? You can go naman to UP. You can go naman to UP. You can go to public schools. Sa ibang lugar. But not in PLM, not in UDM. Because when we gave you privilege to have a better future, may kaakibat na responsibility. Now, they may argue, is it anti-poor? No. Kailan naging anti-poor na gusto kong iligtas yung pamangkin? May pamangkin ka? Wala. May kamag-anak ka? Pinag-aaral lang natin. Pinagmamalasakitan ko na sana magkaroon siya ng ligtas, maliwalas na school environment. You are all welcome here. In fact, marami nga nag-aaral dito. Ito, mind you, buksan niyo data ng PLM. Marami dyan non-Manilans. Garantisado yan. Papuputol ko pa daliri ko. Whether doktor, whether doctor, nurses, lawyers, and all other courses. So, it is not about who's poor or who's rich. It's about the safety of our children so that may kapanatagan ang damdamin ng bawat ina, ama, o magulang na ang kanyang anak na sa loob ng paralan ay maging laging ligtas. Pero yung ibinigay na pagkakataon, ulitin ko, may responsibilidad. Walang pinagkaiba yan. Mon, huwag kang mag-alala. Yung basura, hahakutin ko sa tapat ng bahay mo. Pwede bang makisuyo? Huwag mong ilalabas sa oras na hindi dapat ilabas. See, I'm doing my job to collect the garbage, but you're doing your job as a citizen. Because you don't want to throw your garbage there. Kasi pag umulan, aanod. So, pag tinignan mo yung prinsipyo na yun, it works, it would be better, no? It would be better if people and government
work hand in hand instead of identifying such act on a negative way. And hearing some, alam mo yung lata, talagang maingay yan pagka konti ang laman. Pero yung nakararami, tahimik lang. Yan ang aking usap. And I may be wrong. But I guarantee you, hindi pwede maging antipunan. Bibigay nga akong condominium sa squatter. I mean, ayoko kasi magbuhat ng bago eh. Kung meron man nakakaintindi sa mahirap, siguro ako na yun. Lalahatin ko na dito sa pamahalang lungsod ha. Ako na yun. Ako na yun. Tiyak yun. Tiyak yun. Kahit sa conversation namin lang. Yung iba ko naman mga kasamahan sa likod bayan, nakaranas din ng hirap. Kaya lang hindi sila kumain ng tira ng tao sa basura. Hindi sila nag-sidecar boy. Hindi sila nag-pedicure. Hindi sila nangupahan. Hindi sila naging squad. That's why I know it very well. So the intention of your city is not to regret later on for not doing anything. I would rather make mistakes of doing something and fail from it than doing nothing and watch elementary students, high school students, ipinapasok natin sa pundo dala ng kapabayaan natin bilang pamahalaan. Mayor, meron lang ako isang question. But before that, I'm just curious, no? Because I'm a pamantasan also, no? Way back in 77. When I entered pamantasan, ginastos ko lang 100 pesos. I'm just curious, how much, magkano ngayon ang for one 1 year operation. 1 year, no? I think easily about, to operate PLM about 800, 900 million. I understand you had already paid yung utang. When I left, when I start as mayor, from 250, and when I left, it became 350. When I left again, it went down to 250. Now, recently, a few weeks ago, during our board, they said, manatag kayo. Bukod sa i-update ko yung aming obligasyon. At yung lumang obligasyon, dadagdag ko. O ngayon, dadagdagan ko pa ng 50 million. Ibabalik ko ulit doon sa dahan-dahang tao ng pag-angat ng tulong na pera sa PLM. Which is this year, this coming budget season, magiging 300 na. We are getting help from Shell. But the amount that they're giving is not sufficient anymore. And the board and I and others are really trying our best for Ched to add to the cost per unit. Kasi may pera na kukuha sa nasyonal yan. Kaya lang hindi na sapat. 8 years old na yung value. Let's just say, naging mabuti ekonomiya natin. At 3% inflation times 8 years, and it's about basic number is 24% depreciated or additional cost to operate. May step increment ka pa. Di ba? Step increment sa gobyerno. Kaya talagang hirap na hirap ang PL. Okay, Mayor, yung question ko na lang. Kasi we've been talking about the juveniles, yung mga bata. Yung kasi yung Maynila, that's a different approach on the seniors, no? What makes you different from the other cities and municipalities of Manila? Dahil sa Manila, iba yung mga natatanggap at saka yung mga privileges na nakukuha ng mga seniors. What makes you different from other cities and municipalities of Metro Manila? Well, siguro, I cannot speak on behalf of other. Basta ako, mahal ko yung mga matatanda sa Maynila. Why? Wala namang perfectong mundo. Walang perfectong mundo. Yung kinatatayuan natin ngayon ay bunga lamang ng nakaraan. At ang nakaraan
ay pinamunuan ng malalakas na individual nung kanilang kabataan. Kaya ito ay paglingon ko as mayor and the city sa aking mga nakatatanda na ipagmalasakit man lamang sila hanggang sa huling hantungan ng pamumuhay nila sa lungsod ng Manila. Dito man lamang makaramdam sila sa dami na nagdaan. May isang bata ipinagmamalasakit o may isang pamalan ipinagmamalasakit yung kanyang mga senior citizen. Yun ang gusto ko talagang ma-achieve para sa mga lolo't lola. Hindi malaki, pero may katiyakan. Hindi malaki, pero may lamang malasakit. Hindi malaki, pero punong-puno ng pagmamahal at paggalang. Yun yung message ko talaga sa mga lolo't lola. Na maramdaman lang nila, buti pa to, binili ako ng insure. Itong anak ko, dami-dami pero hindi man lang ako binili. Alam mo yung mga urban, yung mga kwento-kwento, ay binadalan ako ng cake. Simple joy. I call it simple joy. And this is one way show the city government and we today showing our gratitude to our elders. The way who we are as Filipinos. Kung paano tayo pinalaki ng galang ng matanda, mali ng matanda, ipagmalasakit ng matanda. We were brought up that. So culturally, customary, Yeah. ganun talaga tayo. O dito sa Maynila, yun pa rin din nangyayari. Na siya namang bagay, na sana, o yung mga susunod na kabataan, ganun din nilang ituring yung ating mga nakatatanda. Okay. Okay. Wala nang tanong from the floor. Mayroon lang akong isang papal.